Respetuhin ang karapatan at huwag idamay ang mayoriya ng presong nais magbagong buhay sa ilan na sangkot sa iligal na gawain tulad ng pagtakas at pagpasok ng droga. Ito ang hiling ni Senator Robin Padilla sa mga opisyal ng Bureau of Corrections o BUCOR sa gitna ng kontrobersyang pagtakas ng bilanggong si Michael Cataroha kamakailan. Pero sa kabila nito ay pinagsabihan din ni Padilla si Cataroha dahil maraming madadamay na bilanggo na mababawasan ng pribilehiyo tulad ng pagdalaw dahil sa kanyang pagtakas. Michael, alam mo, humingi ka ng paumanhin dun sa bureau. Pero yung ilang bilanggo ang magdudusa ngayon sa ginawa mo. Alam mo ba yun? Mababawasan ng privilege dyan. Kasi ganyan dyan. Pag may gumawa ng kalokohan dyan, damay lahat dyan. Pambihira, dapat nag-isip ka din. Sa mga taga-Bucor naman, nakiusap si Padilla na huwag idamay ang ibang preso bilang kinatawan hindi lang ng mga Pilipinong bumoto sa kanya, kundi ng mga bilanggo dahil napiit rin siya noon sa bilibid. Hindi po patas, hindi po parehas kung yung ilang libong bilanggo ay magbabayad sa katarantaduhan lang ng isa o dalawang tatlong bilanggo. Hindi po fair yun. Dahil noong pong ako ay napiit dito, hindi naman po lahat ng bilanggo ay siraulo pa rin. Marami pa rin po ang gustong magbago. Kaya sana po, ito pong ginagawa nating pagdinig, hindi po natin inilalagay sa peligro o sa paghihirap o torture yung ibang bilanggo. Anya hindi pwedeng basta isang tabi sapagkat ilang libong bilanggo ang naapektuhan dahil sa kalokohan ng isa, dalawa o tatlong bilanggo. Hindi po nating dapat i-put on trial ang lahat ng bilanggo dito. Ang dapat po natin ditong pagtuunan ng pansin yung mga bilanggong nagpapasok ng droga, yung mga tumatakas na yan, napakaliit lang po ng porsyento na yan. Hiling ni Padilla imbestigahan ng tama ang pagtakas ni Cataroha para huwag nang pamarisan ito at kung ano ang pwedeng gawin ng mga gwardya para hindi ito maulit. Nais din niya na mabura ang myth o haka-haka na may pinatatakas sa bilibid at pinatatrabaho sa labas at gumawa ng krimen tulad ng pang-hold up at pagpatay ng tao. Kaya sana po maliwanagan po nating lahat kung ano yung myth, kung ano yung katotohanan sa kwentong kutsero, kung ano yung pampelikula lang, kung ano yung katotohanan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.